Rosen Stories, PH. Si Danny ay hindi nakapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa kanilang pamilya. Nagkaroon ng malubhang sakit ang kanyang ama at malaki ang binayaran nila sa ospital dahilan para magkabaon-baon sila sa utang. At dahil doon, napilitang huminto ng pag-aaral si Danny. Kung magpapatuloy kasi siya, tsak siyang mahihirapan sila. Kaya si Danny na mismo ang nagmungkahi sa mga magulang na huminto sa pag-aaral at ipagpatuloy na lamang ito kapag nakabawi na sila. Noong una, ayaw pumayag ng kanyang mga magulang dahil 1 taon na lang ay gagraduate na siya. Pero sa kabilang banda, naiintindihan nila ang punto ng kanilang anak kaya naman wala nang nagawa ang mga ito kundi umayon sa suhestyon ng kanilang anak. Pero napag-usapan nila na kapag naging maayos na ang lahat at nabayaran na lahat ng utang ay babalik si Danny sa school para tapusin ang kanyang pag-aaral. Oh anak, nandiyan ka na pala. Bakit para kang pinagsakloban ng langit at lupa sa itsura mo? Kumusta ang lakad mo? Tanong ng ama ni Danny nang makita itong laglag ang balikat na dumating sa bahay. Ayun po, tulad ng dati, hindi naman po ako natanggap sa inaplayan kong trabaho, tay. Dahil undergraduate daw po ako, sagot naman ni Danny sa ama. Nag-apply kasi ito bilang isang sekretarya sa isang opisina sa Maynila. Marami na siyang nasubukang applyan pero madalas hindi siya natatanggap dahil sa iba't ibang dahilan. Ang iba naman ay sinasabi na tatawagan na lamang siya. Madalas sinasabi na walang bakante at ang iba naman ay sinasabi na undergraduate daw siya at wala pa siyang working experience kaya hindi siya tinatanggap. Nalalabuan lang po ako tay kapag sinasabi nila na undergraduate ako tapos wala pa daw akong experience. Bakit kaya hindi muna nila ako subukan kung anong kakayahan ko bago nila i-underestimate ang kakayahan ko? At paano nga ba ako makakuha ng working experience na yan kung tulad nila ay hindi sila tumatanggap ng walang experience? Nalalabuan ako sa gusto nila. Pagmamaktol na wika pa ni Danny. Danny anak, sobrang daming tao dito sa Pilipinas, malaki talaga ang kompetensya pagdating sa paghahanap ng trabaho. Kaya minsan kahit ngayong sales lady dapat gumraduate sa kolehiyo. Huwag kang mawawala ng pag-asa na kasi pasasa at pasasaan ay makakahanap ka rin ng trabaho para sa'yo. Isa na rin yan sa isipin mo at maging motibasyon mo na matapos na ang pag-aaral mo. Sabi pa ng nanay na ay kakapasok lang ng mga nilabhan galing sa sampayan. Narinig niya pala ang usapan ng mag-ama. Uy bestie, ikaw pala yan. Huwag mong ubus ng balot at gusto ko rin kumain no. Isang hapon nagkita ang mag-best friend na si Danny at Ella. May kaya sa buhay si Ella na matalik na kaibigan ni Danny. Sa katunayan, gusto nitong tulungan si Danny para makapagtapos ng pag-aaral pero tumanggi ito. Ayaw niya ng ganon. Gusto niya yung magtatapos siya ng pinaghihirapan niya. Bagay na hindi na ipinilit ni Ella dahil kilala nito ang kanyang matalik na kaibigan pagdating sa prinsipyo. Gusto nitong pinaghihirapan ang lahat, lalo na ang pag-aaral. Ayaw niyang iasa ito sa iba. Grabe show. Isa pa nga lang nakakain ko, ubos agad. Kaloka ka talaga bestie ha? Sagot naman ni Danny. Paborito kasi ng matalik niyang kaibigan ang balut, kaya madalas isa ito sa bonding nila ang dalawa. Bestie, may iba ako. Kumusta ka na? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Tanong ni Ella. Heto, wala pa ring trabaho. Kanina, sumubok naman ako maghanap pero wala eh. Hindi talaga ako matanggap-tanggap. Sinilip ko na nga sa salamin ng puwet ko kung may balat dahil pakiramdam ko ang malas ko sa paghahanap ng trabaho. Pero wala namang balat ang puwet ko, bestie. Sagot naman ni Danny sa kaibigan na noon ay kumuha na ulit ng pangalawang balot at isinimulan na ngang higupin ang sabaw nito pagkatapos nitong buhusan ng suka at konting asin. Bestie, huwag kang mag-alala, makakahanap ka rin. Kailangan lang magtiyaga kasi sabi ng lolo ko nung nabubuhay pa siya, kapag may tiyaga, may nakaabang na biyaya. Kaya malay natin, malapit na palang dumating yon. Saad ni Ella. Sana nga bestie at nang tuluyan na namin mabayaran ang pagkakautang namin at makabalik na rin ako sa eskwelahan. Sabi naman ni Danny. Ikaw naman kasi nakakaloka ka. Ayaw mong tanggapin ang tulong na inaalok ko sa'yo. Paninisip pa ni Ella.
Bestie, napag-usapan na natin to, di ba? Sabi naman ni Danny. Oo na, bestie. Basta kapag kailangan mo ng backup, sabihan mo lang ako sabi pa ni Ella. Oh bestie, maraming salamat at lagi kang nandyan para sa akin. Walang anuman bestie, sabi pa ni Ella. Binayaran na nila ang balot at inihatid na rin ni Ella si Danny sa kanilang bahay bago ito dumiretso sa kanilang bahay. Pagdating ni Ella ay abalang-abala naman ang kanyang kuya sa opisina kahit gabi na ay tila may nire-review pa ito. Hi kuya, how are you? How's the new business branch here in the Philippines? Tanong ni Ella sa kanyang kapatid na si Sander. Si Sander ay sa Italy nag-aral ng kanyang kurso at kumuha rin ito ng master's degree doon. Hindi pa nagtatagal ay naging successful ito at may mga pag-aari na itong restaurant and bar sa iba-ibang lugar sa Europa. At ngayon nga, may bago siyang pinatayong 3 branches ng bar sa Manila. Oh, hello little sis, nandiyan ka na pala. So far, so good. Ikaw, kumusta ka naman? Kumusta ang pag-aaral? Balik tanong naman ito sa kanyang kapatid. Okay naman po kuya, syempre excited na kasi malapit na ako makapagtapos ng pag-aaral at magiging isa na akong architect kuya. Sabi pa nito na tuwang-tuwa. Architect kasi ang kinuha niyang kurso alinsunod sa naging profesyon ng kanyang ama. Samantalang si Sander naman ay sinundan ang yapak ng kanilang ina na mahilig sa negosyo. Subalit bata pa lang ang mga ito nang mawala ang kanilang mga magulang. Magkasunod itong pumanaw. Pumanaw ang kanilang ina dahil sa sakit nitong cancer, samantalang ang ama naman nito ay may sakit sa puso. Sa sobrang dinibdib ang pagkawala ng kanilang ina ay unti-unti rin itong nanghihina hanggang sa natagpuan na lang sa silid nito na wala ng buhay. Naiwan sila sa pangangalaga ng kanilang tiyahin at tiyuhin at may kanya-kanya silang tagapag-alaga na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa kanila. Sapat naman ang kayamanan at ari-arian na iniwan ng kanilang mga magulang. Samantalang dahil sa galing ay isang all-in scholar naman si Sander kaya wala itong ginastos sa kanyang pag-aaral. I'm so proud of you little sis. For sure, mom and dad will be so happy and proud of you. Papuri pa nito sa kapatid at niyakap pa ito. Thanks kuya. Maraming salamat sa lahat kuya. Emosyonal na sabi pa nito sa kapatid. Walang anuman little sis, tandaan mo nandito lang ang kuya sabi pa nito. Sa kabilang banda naman, Gael, ikaw ba yan? Pagkilala ni Danny sa kanyang kababata. Magkaklase sila ng elementary, subalit lumipat ito sa ibang lugar kaya hindi na sila muling nagkita. Danny, oo, ako to. Sabi pa ni Gael na mababakas ang tuwa sa muli nilang pagkikita. Sabi ko na nga ba ikaw yan Kumusta ka na? O ano, Jackson tayo ulit? Pabiro pang sabi ni Danny. Ito kasi ang lagi nilang nilalaro noon at lagi niyang natatalo ang lalaki. Kaya madalas niya itong tuksuhin. Heto, okay naman. Hay nako, Daniela, tigil-tigilan mo ko sa Jackson mo Baka pagtawanan mo na naman ako. Natatawang sabi pa ni Gael. Ikaw, kumusta ka na? Balik tanong naman ni Gael. Heto, di ako nakapagtapos sa pag-aaral. Kinailangan kong huminto dahil marami kaming naging utang ng maospital si tatay. Sagot naman ito. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyo, Danny. Ano na ang ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho ka ba? Saan? Para mapasyalan kita. Tanong pa ni Gael. Wala nga akong mahanap na trabaho, Gael Walang tumatanggap sa akin dahil undergraduate lang ako at wala pang experience. Malungkot na sagot nito. Sayang, ang boss sana namin sobrang bait. Marami siyang tao na tinatanggap kahit walang experience at undergraduate. Kaso, pagbibitin pa ni Gael. Kaso ano Gael? Tanong naman ni Danny. Kaso lalaki lang ang mga empleyado niya, Danny. Sa bar kasi at sabi ng boss ko, ayaw niya ng mga babae ang maging bartender at server dahil baka paglasing ng mga customer ay mabastos pa ang mga to. Ayaw niya daw mangyari iyon lalo na at may kapatid siyang babae. Tuloy-tuloy na sagot naman ni Gael. Ano ba yan? Bakit naman ganun? Hay, buhay nga naman. Ngayong posible naman ako matanggap lalaki lang pala ang kailangan. Bakit ang unfair? Pagmamaktol pa nga ni Danny.
Nay, tay, alis po ulit ako. Magbabaka sakali na makahanap ng trabaho. Pagpapaalam ni Danny sa mga magulang habang ang ama nito ay nakaupo sa wheelchair. Naglalaban naman ang kanyang ina. Tumatanggap kasi ito ng labada at sa bahay nila ito ginagawa para raw kahit nagtatrabaho siya ay mababantayan niya ang ama ni Danny. Sige anak, mag-iingat ka, sabi naman ng kanyang ina. Tuluyan na ngang umalis si Danny. Marami na naman siyang inaplayan. Madalas ay sinasabi na tatawagan na lang siya. Kaya laglag na naman ang balikat niya. Naubos ang resume niya kakapasa pero wala pa rin tumanggap sa kanya. Danny? Boses ng isang lalaki na familiar sa kanya. Oh, Gael, anong ginagawa mo dito? Tanong nito sa kababata. Itong bar na to ang pinapasukan ko, Danny. Galing kami sa isang branch ng bar ng boss ko. Pero nagpark muna siya kaya nauna na ako. Malayo kasi ang parking area ng bar na pinapasukan ni Gael. Wow, ustig ka. Ano yun, super close kayo ng boss mo? Kasi sinasama-sama kanya sa mga lakad niya, sabi pa nito. Sadyang mabait lang talaga ang boss ko, Danny. Sayang nga di ka pwedeng pumasok at magtrabaho dito sa trabaho ko. Panghihinayang pa ni Gael. Oo nga sana hindi magtagal ay makahanap ako ng mapapasukan. Sabi pa nito at nagpaalam na ito sa lalaki. Di pa siya nakakalayo ay napatulala siya sa lalaking paparating at makakasalubong niya. Napinto siya. Ang gwapo-gwapo nito sa suot na black pants and black long sleeve. Nakasuot pa ito ng salamin at lumilipad-lipad pa ang buhok nito na parang kay lambot at alaga sa hot oil and cellophane. Matangkad at makikitang napakatikas ng pangangatawan nito. Halos hindi kumukurap ang mga mata ni Danny habang nakatitig sa lalaki na naglalakad at nakapasok pa sa mga bulsa nito ang mga kamay. Napapakit siya nang mapadain ito sa kanya at maamoy ang pabango nito na parang humaplos sa kanyang buong pagkatao. Dumiretso ang lalaki sa pinto at pumasok ito kung saan pumasok ang kaibigan na si Gael. Sa isip niya baka customer ito ni Gael. Grabe. Okay lang kahit hindi ako nakahanap ng trabaho sa ngayon. Nakakita naman ako ng napakagwapong nilalang. Bulong pa nito sa kanyang sarili habang binabaybay ang daan pauwi. Kinabukasan, nakaisip siya ng isang plano. Bestie, samahan mo ko. Tawag nito sa kanyang matalik na kaibigan. O Bestie, bakit? Anong problema? Saan tayo pupunta? Sagot ni Ella na nagugulat pa dahil mukhang urgent ang lakad ng kanyang matalik na kaibigan. Basta, tara samahan mo ako sa Divisoria. Sabi pa nito. Divisoria? Anong gagawin mo doon? Tanong naman ni Ella. Basta Bestie, wag nang maraming tanong. May bibilhin lang ako. Sabi pa ni Danny. Wala nang nagawa ang matalik nitong kaibigan na si Ella at sinamahan nito sa Divisoria. At doon nga ay bumili siya ng piluka na maiksi. Oh, ano naman ang gagawin mo dyan? Nagtatakang tanong ng kanyang matalik na kaibigan. Basta, Bestie, bagay ba? Bagay ba? Sabi pa nito na umikot-ikot pa sa harap ng kanyang kaibigan. Oo, bagay. Nagmukha kang maamong lalaki. Perfect! Sabay sampit ni Danny na ikinaiiling-iling naman ni Ella. Di niya maintindihan ang kanyang kaibigan sa pinaggagawa nito. Nagtataka man pero hinayaan niya na lamang ito. Psst, Gael! Tawag ni Danny sa kanyang kababata nang puntahan niya ito sa trabaho. Nung una, napatigil muna si Gael pero nang makilala niya na si Danny ay lumapit ito. Oh, Danny, bakit ganyan ang itsura mo? Nagtataka at natatawang sabi pa ng kanyang kababata na si Gael. Diba sabi mo lalaki lang ang tinatanggap ng amo mo? Oh, eto, mukha na akong lalaki. Sabi nito kay Gael. Ano? Danny, ano ba naman ang ginagawa mo? Baka mamaya mabuking pa tayo. Sabi pa ni Gael. Gael, desperado na ako. Walang tumatanggap sa akin. Baka dito matanggap ako. Sabi mo nga, mabait naman ang boss mo. Nasaan ang boss mo? Palinga-linga pang sabi ni Danny. Yes? Baritonong sagot ng lalaki sa likuran ni Danny.
Bagay na nagpalingon kay Danny. Ganun na lamang ang gulat niya at kabog ng dibdib niya nang makita kung sino ang nagmamayari ng boses na iyon. Ito ay ang lalaki na nakita niyang talaga namang nakapagpanganga sa kanya sa sobrang kagwapuhan nito. Napatitig siya dito, nakatulala at nakanganga. Sir, mag-apply daw po ng trabaho, kaibigan ko po. Nag-aalinlangan pang sagot ni Gael. Oh, tamang-tama. Kailangan natin ng staff, Gael. Sagot pa nito kay Gael at bumaling ito sa nakatulalang si Danny. Let's go to my office. Sabi pa nito kay Danny. Office? Sir, yes sir. Parang nahipnotis mo na napasunod naman si Danny sa lalaki, samantalang nag-aalala naman si Gael. Paano naman kasi? Maiksi ang buhok ng kanyang kababata at nag-anyong lalaki para lang mag-apply sa trabahong ito. Paano kung matuklasan nito? Hindi na rin nagdala si Danny ng resume kasi nagbabaka sakali lang siya. Hindi siya pwedeng magbigay ng resume dahil nga matutuklasan pa na babae siya. Kaya sinubukan niya na lang na mag-walk-in at face-to-face na lang na magkapag-usap sa may-ari ng bar. What's your name? Simulang tanong ni Sander matapos paupuin ito sa upuan sa loob ng opisina nito sa bar. Oo, si Sander na kapatid ni Ella, na best friend ni Danny at ang may-ari ng bar na pinapasukan ni Gael, na kababate ni Danny, ay ang boss na tanging lalaki lang ang tinatanggap sa staff and manager sa kanyang bar. Danny Torres, sir. Sagot naman ni Danny na pinalaki pa nga ang boses at pinababa at bahagyang bumabalik na sa katinoan, subalit kinakabahan pa. Bakit gusto mo mag-apply ng trabaho dito? Tanong pa nito na titig sa mga mata niya. Kasi po sir, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral kaya gusto ko pong makapag-ipon. 1 taon na lamang po kasi gagraduate na ako. Matutulungan ko na rin ang mga magulang ko at mabibilan ng gamot ang tatay ko. Tuloy-tuloy na sabi pa nito. Bukas pwede ka na magsimula. You're hired. Determinadong sagot nito. Aha? Ano pong sabi niyo, sir? Yun na po yun? Walang documents needed? Gulat naman na tanong ni Danny. Yes, I don't need anything but your service and commitment. Yung mga documents pwede namang to follow if I needed. Sabi pa nito na biglang nagulat nang bigla itong yakapin ni Danny. Sir, maraming salamat po. Di niyo po alam kung gaano niyo ako napasaya. Binigyan niyo po ako ng pag-asa. Salamat po talaga, sir. Pagbubutihan ko po, sabi ni Danny na yakap-yakap si Sander. Samantalang si Sander naman ang di makagalaw sa kinatatayuan. Nagulat siya at bahagyang parang may kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan habang yakap siya ni Danny. Di niya maintindihan at hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Natauhan naman si Danny at napabitaw ito. Sir, pasensya na po. Natuwa lang po ako ng sobra. Sige po, alis na po ako at bukas babalik na lang po ako para sa unang araw ko. Nakayuko namang nagpaalam si Danny sa sobrang hiya. Bagya namang natauhan si Sander. Nilinis niya pa ang parang nabara niyang lalamunan saka nagsalita. Sige, see you tomorrow, Danny. Sabi pa nito. First name basis siya palagi sa lahat ng kanyang mga tauhan at empleyado. Masaya nang ibinilita kay Gael ang resulta ng kanyang interview. Natuwa naman ang kanyang kababata. Bagaman may kaba ay pilit niya itong iwinawaksi. Masaya siya na makakapagtrabaho na si Danny. Kinagabihan, hindi mapakali si Sander, hindi siya makatulog. Bumabalik-balik sa kanya ang pagkakayakap sa kanya ni Danny. Naiinis siya sa kanyang sarili. Bakit naiisip niya yon? Sa isang lalaki? Sigurado siyang hindi siya bakla. Kasi babae lang naman ang nagugustuhan niya talaga. Pero bakit ngayon nagkakaganito siya? Samantalang sa kabilang banda naman ay hindi rin makatulog si Danny. Excited siya dahil may trabaho na siya at excited siya dahil ang gwapong lalaking nagpatulala sa kanya ay ang kanyang magiging boss pala. Mabilis na lumipas ang oras. 2:00 ang shift ni Danny. Pero 1:00 pa lang ng hapon ay nandoon na siya. Naubutan pa siya ni Gael sa may pinto. Meron na rin itong ibang bartender at nagpakilala sila sa bawat isa.
Pagbukas ni Gael ng bar, nagsipasukan na ang lahat at dumating na rin si Sander. "Good afternoon, sir." Bati ng mga ito kay Sander. "Good afternoon, guys." Balik-bati nito sa mga staff at sa manager na si Gael. Dumako ang tingin niya kay Danny na nakatitig na naman sa kanya. Napatigil si Sander ng bahagya nang makita nakatitig sa kanya si Danny, subalit bahagya siyang natauhan. "Everyone, Danny is a new member of our team. Let's welcome him," sabi pa nito sa mga tauhan. "Hi Danny, welcome to the team, Prince." Sabay-sabay pang bati nito sa kanya maliban kay Gael. Dahil alam niyang hindi Prince si Danny. Team Prince kasi ang tawag sa kanila dahil nga puro sila lalaki. Nagsimula na ngang magbukas ang bar para sa mga customer. Madalas naman na umiikot si Sander sa labas, lalo na may mga nakikita siyang kakilala. Isa kasing high-end ang bar na ito. Ipinagbabawal rin dito ang naka-shorts and tsinelas, kaya madalas mga negosyante ang pumupunta dito na nagre-relax pagkatapos ng trabaho. Madalas napapatingin si Sander kay Danny kapag dinadala sa mga guest ang mga inumin at in-order nito. Madalas nagkakatinginan pa sila na nakakapagpataranta naman kay Danny. Samantalang si Sander naman ay talagang naguguluhan na sa nangyayari. Ilang mga araw, linggo pa ang lumipas at umabot na ng buwan. Hindi na talaga mapigilan ni Sander ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang makonfirm kung ano ba talaga siya, kung sino ba talaga siya, bakit siya nako-confuse. "Danny, please come to my office. I want to talk to you," sabi pa ni Sander na nagpakaba naman kay Danny. Ano kaya ang nagawa niya? Bakit kaya gusto nito siyang makausap? At nagtataka man pero sumunod siya sa office ng kanyang boss. "Sir, bakit po?" tanong ni Danny sa nakatalikod na lalaki. "Please close the door," sabi pa ni Sander na lalong nagpalakas ng tibok ng puso ni Danny. Pagkasara ni Danny ng pinto ay dahan-dahang humarap si Sander kay Danny at marahan itong lumapit. "Danny, I'm confused. I need your help to clear my mind and my heart." Paninimula nito. "Ho, sir, ano pong ibig niyo sabihin?" Naguguluhan at kinakabahan pa ring sabi ni Danny. "I want to ask permission to kiss you," sagot ng lalaki. "Ho! Sir!" gulat na tanong ni Danny. "Please Danny, I need it. May gusto kong i-confirm," nagmamakaawang sabi ni Sander. Naguguluhan man ay napapikit naman si Danny. Hudyat na pinapayagan niya ang lalaking halikan siya. Dahan-dahang lumapit si Sander kay Danny at hinawakan ang baba nito para iangat ng konti. At dahan-dahan niya itong dinampian ng halik. Nakaramdam ng kakaibang kuryente ang dalawa nang magdikit ang kanilang mga labi. Hindi nila namamalayan na pareho na silang nadadala ng sitwasyon. Ang nagsimula sa dampi ay unti-unting naging mapusok. Binalot ng init ang katawan ni Sander at Danny. Namalaya na rin ni Danny na gumaganti na siya sa mga halik ng lalaki. Mapusok hanggang sa ma-realize ni Danny ang nangyayari at bigla itong humiwalay sa pagkakahalik kay Sander. Pareho na silang hinihingal na naghiwalay ang kanilang mga labi. Tumutulo ang luha ng lalaki na napatitig kay Danny. "Sir, ano pong nangyayari?" Tanong pa rin ni Danny na di pa rin maintindihan ang lahat. "Danny, mahal kita. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao. Kung sabihin nilang bakla ako, wala akong pakialam. Ito ang nararamdaman ko. Nagmamahal ako sa isang lalaki. Mahal na mahal kita, Danny." Tuloy-tuloy na sabi ni Sander habang tumutulo ang luha. Napaiyak na rin si Danny kasi ramdam niya na rin na mahal niya ang lalaki pero natatakot siya ngayon. Natatakot siya. Paano kung matuklasan ng lalaki ang totoo niyang pagkatao? Ngayon pa lang ay sasabihin niya habang maaga pa. "Sir, may Di pa man natatapos sabihin ni Danny ang sasabihin ay may kumatok sa pinto ng office nito.
Sir Sander, I need you po. Wala po kasi si Manager Gael, kaya kailan ko po kayo to cancel the transaction. May mali po kasi akong naipunch, sabi ng isang staff niya. I'll come, sagot naman ni Sander habang nakasara pa rin ang pinto. Inayos ni Sander ang sarili at akmang lalabas na, Sir Sander, pwede po bang sekreto muna natin to? Sabi ni Danny. Tinitigan naman siya ni Sander, saka nag-smile. Yes, if that's what you want. Pinisil pa si Danny sa pisngi nito, saka ito lumabas ng office. Maya-maya ay inayos na rin ni Danny ang sarili at lumabas na rin ito para ipagpatuloy ang pagsuserve. Maya-maya pa, isang tao ang pumunta sa bar na nagpagulantang kay Danny. Hindi siya mapakali. Hindi niya alam paano magtatago. Nasilip niya na yumakap ito kay Sander habang pasimple siyang nagkubli sa may medyo madilim na lugar. May kumurot sa kanyang puso nang makita ito. Naisip niya, walang nababanggit sa kanya si Ella na may kasintahan nito. Yes, si Ella. Si Ella nga ang babaeng bagong dating at best friend ni Danny. Subalit, napagtanto niya na ito pala ang sinasabi ni Ella na kapatid niya na may-ari ng bar at kaya di siya maipasok dito ng kanyang matalik na kaibigan dahil lalaki lang ang hanap nito. Ngayon, di niya na alam ang gagawin. Paano siya magtatago? Nagdadasal siya na sana naman umalis na ang kanyang matalik na kaibigan. Maya-maya nga ay parang dininig naman ang kanyang dasal at umalis na rin ang kapatid ni Sander na best friend ni Danny. Little sis, can we talk? Isang araw na tanong ni Sander kay Ella. Of course, kuya. What's it all about? Tanong ni Ella. Little sis, I think I have a different preference. Pagsisimula ni Sander. Ha? What does it mean, kuya? Tanong ni Ella. Little sis, matatanggap mo ba ako at ipagmamalaki pa kung malalaman mong isa palang gay ang kuya mo? Tanong ni Sander na nagpagulantang naman kay Ella. What? Kuya? What do you mean? I mean, kuya, wala akong against sa mga gay. Tanggap na tanggap kita at ipagmamalaki kita kasi mahal na mahal kita. But my question is, bakit mo nasabi yan? Anong katunayan mo para maramdaman mo na ganyan ang preference mo, kuya? Tanong ni Ella. I'm deeply in love with one of my staffs, sabi pa ni Sander. Oh, really? Kuya, walang problema sa akin. Lagi mong tatandaan na anuman ang preference mo, you're still the best kuya of the world. At hinding-hindi kita ikakahiya, okay? Mahal na mahal kita, kuya. Thank you so much, little sis. Mas magaan ang pakiramdam ko ngayon. Mahal na mahal din kita. Sabi naman ni Sander at niyakap nga ang kanyang little sis. Kuya, pwede ko ba siyang makita? Pupunta ako sa bar mo bukas, ha? Sabi pa ni Ella. Sure, little sis. Pero wag na wag ka muna magawa pahalata, Saka ko na siya ipapakilala sa iyo ng formal kapag magkaroon na kami ng formal relationship. Sabi pa ni Sander. No problem, kuya. Magmamasid lang ako at behave lang po ako, kuya. Kinagabihan ng sunod na araw, pumunta nga si Ella sa bar. Pagpasok niya sa may pinto ay bumungad sa kanya si Danny na may dinalang inumin sa table na malapit sa pinto. Nanlaki ang mga mata ni Danny nang makita si Ella. Pinanlakihan niya ng mga mata ang nagulat rin na kaibigan. Pero tikom naman ang bibig nito nang makita siya. Pagkabigay ni Danny ng inumin sa customer ay sinabayan niya si Ella na naglalakad. Bestie, ano to? Bakit wala akong alam dito? Kaya pala, bumili ka ng piluka dahil dito. Makukurot kitang babae ka, bestie. Kuya ko ang may-ari nito. Bestie, kalma. Saka na tayo mag-usap. Wala na akong choice. Huwag mo na akong pagalitan. Sabi pa ni Danny. Dumiretso naman si Ella sa mataas na upuan na nakaharap sa mga bartender at umorder ng inumin. Samantalang nagpatuloy sa pagtatrabaho si Danny.
Saka naman lumabas si Sander sa office. Nagkasalubungan pa si Sander at Danny na nagkatitigan ng may kahulugan. At nagngitian pa ito at sabi pa nga ni Sander, "Hatid kita mamaya na hindi naman nakaligtas sa paningin at pandinig na Ella. Naloko na, bulong niya sa sarili. Lumapit naman sa kanya si Sander. "Hi little sis," at niyakap niya ang kapatid. "Hi kuya." "Cheers?" tanong ni Sander sa kanyang kapatid. "Yes kuya, join me here if it's okay." "Okay, pero hindi ako inom ng marami One shot lang, I still need to work little sis." "Yes kuya, I know right?" sabi pa ni Ella. Tumabi nga si Sander kay Ella. At dahil may kailangang ihatid si Danny sa customer, napadan ito sa bandang kinauupuan ni Sander at ni Ella. Tinitigan ni Danny si Ella na may kahulugan. Hindi naman ito nakita ni Sander. Samantalang napansin naman ni Ella na napatingin si Sander ng kakaiba kay Danny. Napangiti siya ng lihim. Mukhang tama ang kanyang hinala. Pagbalik ni Danny ay bigla siyang tinawag ni Ella. "O Danny, nag-work ka pala dito." Pagkukunwaring sabi pa ni Ella samantalang napahinto si Danny sa paglalakad. Hindi mo na siya lumingon. Sa loob-loob niya, anong ginagawa ng matalik niyang kaibigan? Ipapahiya ba siya or ibubuking? Kinakabahan siya. Hanggang sa, "Come here bro." Doon lang gumaan ang pakiramdam ni Danny. "Oh Ella, nandito ka pala. Buti na padalaw ka." Sabi naman ni Danny na tinitingnan pa ng makahulugan ang matalik na kaibigan. "Yes, kasi kapatid ko si Kuya Sander." Pagkukunwari pa ni Ella na noon niya lang nabanggit kay Danny na magkapatid sila. "Oh wow, what a coincidence. Kapatid mo pala ang napakabiit naming amo." Sagot naman ng pagkukunwari ni Danny. "Magkakilala kayo?" Gulat na tanong ni Sander. "Yes, kuya. And guess what? Matalik kayong magkaibigan. Di mo siya kilala at nakikita kasi nung nasa Italy ka pa, noon lang siya napapadalaw sa bahay." "Oh, I see." Masaya namang sagot ni Sander na bahagyang natuwa. Ibig sabihin, walang magiging problema sa kapatid niya dahil para sa kanya, ang lalaki palang nagugustuhan niya ay matalik na kaibigan ng kanyang nakababatang kapatid. Sa sobrang tuwa ay di na namalaya ni Ella na napadami na ang inom niya. "Bestie, tama na yan. Lasing ka na." Pag-aawat ni Danny. "Hi bestie, ano ka ba? Hindi pa ako lasing." Sabi pa ni Ella. "Danny, pwede ka nang mag-out ng maaga ngayon. Samahan mo kong iuwi si Ella tapos ihatid kita sa inyo." Sabi ni Sander kay Danny. Pumayag naman si Danny dahil best friend niya naman ang ihahatid nila. Habang nasa sasakyan ay may kakulitan na rin si Ella dahil sa kalasingan. "Sino bang may sabing lasing ako?" "Hindi ako lasing masaya lang ako." Sabi ni Ella na may kasama pang paghahagikik. "Ang swerte mo best sa kuya ko kasi super bait niyan. Mabait na boss, mabait na kuya. Lahat na perfect na perfect. Bagay kayo." Pagpapatuloy pa nito. "Naku bestie, magpahinga ka na. Matulog ka na dyan oh. Alam ko namang mabait si Sir Sander eh." Banggit pa ni Danny na napatingin sa rearview mirror kung saan makikita niya ang mga mata ng lalaki. Bagaman madilim ay naaninag niya pa rin ito at nakita niyang panakanaka ay sumusulyap sa kanila sa likod. Nakakaramdam naman si Sander ng kilig sa tinura ni Danny. "Alam niyo ba, kaya ako uminom ng marami kasi masaya ako. Kasi mahal ng kuya ko ang best friend ko." Sabay hagik-hik pa nito. "Little sis, that's enough." Saway pa ni Sander sa kapatid na malumanay pa rin. Samantalang nakatitig pa rin si Danny kay Sander habang nagmamaneho. "Ikaw bestie, masaya ako kung mamahalin mo ang kuya ko tapos bigyan niyo na ako ng pamangkin." Hagikik pa nito. Pilit naman siyang pinapakalma ni Danny. Kuya, wag mo siyang sasaktan na. Wag mong sasaktan itong best friend ko."
No boyfriend since birth ito. Tsaka napakabait nito at madiskarte. Alam mo ba, magkasama pa kaming bumili ng pilo kanya na yan. Bagay na bagay sa kanya, di ba kuya? Ang pretty naman kasi ng bestie ko kaya kahit nagkapilo ka bagay pa rin sa kanya. Hagikik pa rin na sabi ni Ella. Samantalang bigla namang napapreno si Sander at nag-iba ang mood nito. Subalit nagtuloy-tuloy lang sa pagdadrive. Hindi naman malaman ni Danny ang gagawin. Animoy nagbara ang buong lalamunan niya dahil sa tinura ng lasing niyang best friend. Booking na siya. At mukhang galit na galit si Sander. Parang gusto na lang magpalamon sa lupa ng mga panahong iyon. Tuloy-tuloy sa pagmamaneho Sander na walang imik at mapaghahalatang mabigat ang nararamdaman nito. Narating na nila ang bahay, binuhat na ni Sander ang kapatid na nakatulog sa sasakyan at dinala sa kwarto. At bumalik ito sa sasakyan para ihatid si Danny. Walang sabi-sabi na pinaharurot niya ang sasakyan. Sir, I'm sorry. I'm so sorry. Nabanggit ni Danny na tumutulo ang luha. Sa likod pa rin siya nakaupo. Hindi na siya lumipat sa unahan. Samantalang hindi ito umiimik. Seryosong pinatakbo ang sasakyan. Sobra siyang nasasaktan dahil sa ginawa pala siyang tanga ni Danny. At nang marating nila ang bahay, get out. Ayokong makita ka bukas sa bar. Seryoso na sabi nito sa babae. Sir, sabi pa ni Danny. I said, get out. Mariin na sabi pa nito. Wala na ngang nagawa pa si Danny kundi ang bumaba. Pagkababa ni Danny ay muling pinaharurot ni Sander ang sasakyan. Dumiretso siya sa bahay at doon nilunod ng alak ang sarili. Umiiyak. Pinagmukha niya akong tanga. Paghihinagpis niya. Kinabukasan ay hindi nga pumasok si Danny. Pinunta naman ito ni Ella at humingi ng tawad. Naintindihan naman ni Danny dahil sa lasing nga ito. Isa pa, siya naman talaga ang nanloko sa kapatid ng kaibigan niya. Kaya hindi siya nagagalit o naghihinanakit sa matalik niyang kaibigan. Malungkot si Danny nang maghapon na iyon. Anak, sino ba naman kasi ang nagturo sa'yo naman loko ka? Kahit naman di ka nakahanap ng trabaho, hindi naman tama ang ginawa mong panloloko sa boss mo. Walang magandang maidudulot ang panloloko at pagsisinungaling. Alam ko po, tay. Sorry po. Gusto ko lang naman pong makatulong. Sabi pa ni Danny na umiiyak. Ay talagang bata ka. Sabi pa ng kanyang ina. Lumipas pa ang mga linggo. Inabot ng buwan. Kuya, you look so miserable na. Lunugin mo na nga ang pride mo. Puntahan mo na siya. Sabi ni Ella sa kapatid. Baka galit siya sa akin, little sis. Sabi ni Sander. Anong iisipin mo? Yung galit niya or ang pagmamahal mo? Sige ka, baka mamaya kung kailan gusto mo nang makipag-ayos, saka naman huli na ang lahat. Sabi pa ni Ella. Napatingin naman si Sander sa kapatid at parang natauhan. Isipin niya pa lang na mapupunta sa iba si Danny ay para siyang tinutusok ng maraming karayom. Di niya kakayaning mangyari yon. Hindi pwedeng mangyari yon. Kailangan niyang kumilos. You're the best, little sis. At bigla itong tumakbo, palabas at nag-drive. Natatawa na lang na napapailing si Ella. Sino yan? Sagot ng ina ni Danny nang marinig ang katok sa pinto. Di pa man sumasagot ay binuksan na ito ng ina. Sino po sila? Magandang hapon po. Nandyan po ba si Danny? Ako po si Sander. Pagpapakilala ni Sander. Ay, Sir Sander, kayo po pala ang boss ni Danny. Tuloy po kayo at maupo. May binili lamang po siya sa labas pero pabalik na po yon. Sabi ng ina ni Danny. Maya-maya pa ay natanaw na nga ng kanyang ina ang dalaga na paparating. O, ayan na pala siya, sir. Napalingon naman si Sander. Napatulala siya sa nakita. Namangha at parang slow motion sa kanyang paningin ang napakagandang babae na papalapit sa bahay habang inihahangin pa ang mahaba nitong buhok.
Kumabog ng malakas ang dibdib ni Sander. Samantalang nagulat naman si Danny. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Danny na nagulat nang makita ang lalaki sa kanilang bahay. Danny, para sa'yo. Patawarin mo ako sa inasal ko nung nakaraan. Sabi pa ni Sander abot ng mga bulaklak. Wala po kayong kasalanan, sir. Ako po ang may kasalanan kasi niloko ko po kayo. Pagtatama pa ni Danny. Pwede ba tayo magsimulang muli? Tanong ni Sander. Magsimula? Sir, di naman po ako pwedeng pumasok sa bar niyo eh. Sabi pa ni Danny. Samantalang napangiti naman si Sander at bumaling sa mga magulang ni Danny. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Pwede ko po ba siyang ligawan? Tanong nito sa mga magulang. Nagulat naman ang mga magulang ni Danny pero ang sabi nito kung anong desisyon ng anak nila ay irerespeto nila. Kaya bumaling si Sander sa babae. Pwede ba kitang ligawan? Kung di ka nagalit sa akin, pwede mo akong ligawan. Sabi naman ni Danny. Tuwang-tuwa naman si Sander at hindi rin nagtagal ay sinagot na rin siya ni Danny dahil mahal niya rin ito. Matagal na. Nung una niya palang itong nakita. Bestie, naku halika, samahan mo ako, may pupuntahan tayo. Nagmamadaling sabi ni Elle nang puntahan nito ang kaibigan sa bahay. Oh, saan naman tayo pupunta, bestie? Basta, magpapamassage tayo, libre kita, sabi ni Ella. Wala nang nagawa si Danny kundi samahan ang kanyang kaibigan. Natapos ang massage nila ay umuwi na nga sila. Napansin ni Danny na parang tahimik ang bahay. Nay? Tay? Katok niya sa pinto. Subalit walang sumasagot. Buti na lang at may dala siyang susi. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang makitang nakaluhod si Sander sa may pinto at nagkalat ang mga balon sa loob na may nakasulat na, Will you marry me, Sander? Sunod-sunod na pumapatak ang kanyang mga luha. Samantalang titig na titig pa rin si Sander sa kanya. O anak, tinatanong ka, will you marry me daw? Sabat naman ng kanyang ina. Yes, Sander, I will marry you. At nagsigawan at nagpalakpakan na nga ang mga nandoon. Isinuot naman ni Sander ang napakagandang singsing na mahalata na mamahalin ito. At pagkasuot nga ay niyakap ni Sander si Danny. Pruha ka talaga, bestie. May pamassage-massage ka pang nilalaman. Kunyaring galit na baling nito sa kaibigan. Kinindata lang siya ng kanyang matalik na kaibigan. Sander, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Daniela na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan? At mamahalin mo siya habang buhay, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father, tinatanggap ko po ng buong puso. Sagot ni Sander habang nakatitig ng buong pagmamahal sa kanyang magiging asawa. Daniela, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Sander na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya habang buhay, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father, tinatanggap ko po ng buong puso. Sagot naman ni Daniela na nakatitig rin sa kanyang magiging asawa. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Malakas na palakpakan ang kanilang naririnig habang magkadikit ang kanilang mga labi at pakiramdam nila ay nasa alapaap sila pareho habang ninanamnam ang halik ng bawat isa, ang unang halik nila bilang mag-asawa, bilang Mr. and Mrs. Gonzaga. Wakas! Please don't forget to like, subscribe, kung nais niyo pong suportahan ang channel na ito. At pakipindot na rin po ang bell button para ma-notify po tayo kung may bago na naman tayong kwentong nais pakinggan.
Maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig. Be blessed and be a blessing. Keep safe everyone!